Bumagsak ang kuryente sa Iran habang pinapayuhan si Trump na sakupin ang makapangyarihan at estratehikong isla ng Kharg. Sinimulan ng rehimeng Islamiko ang planadong brownout sa Iran kasabay ng bagong pag-atake ng Estados Unidos sa Buxar, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa at Bandar Abbas. Tingnan mo nangyari dito. Hindi yon. Sumpa ko sa Just Jet yon. Hindi totoo. Sumpa ko, seryoso. Diyos ang saksi. Sumusumpa ako. Mahal pitong tao. Sumupa ka sa Diyos? Alam ng Diyos, walo na sa ngayon. Baka yan. Para sa iyo, ang kumpanyang pag-aari ng estado na Tavani ay nagsimulang mag-anunsyo ng mga brownout 2 araw bago ito mangyari at humiling ng hindi bababa sa 10% na bawas sa konsumo. Dahil ang init sa timog ay maaring lumampas ng 50 degrees at ang demand ay inaasahang lalampas sa 75,500 megawatts. Kasabay nito, ipinagtanggol ng dating commander ng Central Command ng Estados Unidos, si General Frank McKenzie, na dapat isaalang-alang ng Washington ang pagkuha sa isla ng Kharg, na siyang sentro ng halos 70% ng mga export ng langis ng Iran. Napag-usapan na ito ng mga opisyal ng Amerika bilang paraan para maputol ang pinagmumulan ng pera ng rehimen. Mahigit 50,000 sundalong Amerikano ang nakamobilisa pa rin sa gitnang silangan. Umusad ang presyur ng Amerika sa baybaing bahagi na may kaugnayan sa depensang pandagat at kakayahan ng Tehran na magbanta sa mga barko. Ipinapakita ng power grid ang mas malalim pang kahinaan. Nahihirapan na ang sistema dahil sa luma at kulang na planta, kakulangan sa pamumuhunan, pagkawala ng kagamitan at sobrang konsumo. Lalo pang lumala ito dahil sa digmaan. Ayon sa mga impormasyon mula sa mga autoridad ng Iran, libo-libong lugar ang nasira at libo-libong megawatts ang nawala. Irehistro ang mga ginawa ng mga bata sa sahig ni Z. Si Joseph. Dahil sa taginit na nagpapataas ng konsumo at temperaturang lampas 50 degrees sa timog, hinati ng gobyerno ang kakulangan ng kuryente sa mga lungsod, industriya at serbisyo. Ang pagtakda ng schedule 2 araw bago ang brownout ay patunay na ito'y pambansang patakaran ng emerhensya, hindi na aksidente. Unang nararanasan ng mga tao ang krisis. Nawawala ang pagpapalamig sa bahay, tumitigil ang water pump, nalulugi ang negosyo at nababawasan ang shift sa pabrika. Ang industriya ay nakakaranas ng pagrarasyon ng kuryente ng hanggang 2 araw kada linggo. Bawat pagkawala ng kuryente ay nagpapababa ng produksyon at nagpapataas ng gasto sa pag-ayos ng lumang network. Dito pumapasok ang Kharg sa gitna ng presyon. Ang isla ang pangunahing terminal ng export ng langis ng bansa. Ayon sa Axios, halos 70% ng krudong langis na ine-export ng Iran ay dumadaan dito. Noong Marso, inamin ng mga opisyal ng Amerika na pinag-iisipan ni Trump na sakupin ng isla kung magpapatuloy ang Tehran sa pagharang sa daloy ng trapikong pandagat. Ayon sa White House, wala pang desisyon, ngunit tinitingnan ang Kharg bilang posibleng dagok sa ekonomiya na kayang pumutol sa pondo ng rehimen. Muling binanggit ni Frank McKenzie ang posibilidad na ito. Sinabi ng general na may kakayahan ng Estados Unidos na kontrolin ang kipot ng Hormuz o ang terminal ng Kharg. Ayon sa kanya, lumalabas lang ang totoong konsesyon kapag may direktang banta sa kaligtasan ng rehimen. May malinaw na layunin ang pagkuha sa Kharg. Kontrolin ang pinansyal na gripo ng Tehran. Umaasa ang Iran sa langis para makakuha ng dayuhang pera, pondohan ng mga import at suportahan ng makinarya ng Estado. Ang ministro ng langis ng Iran, si Mohsen Paknejad, ay nagsabi noong ika-14 ng Hulyo na normal pa rin ang pag-export kahit na kanselado na ang pansamantalang pahintulot na may kaugnayan sa mga sanksyon ng Estados Unidos. Ipinapakita ng pahayag ang katatagan pero binibigyang diin din ang pagiging sensitibo ng isla. Kapag napatuloy ang bintahan, nagbibigay pa rin ng oxygen ang Kharg sa rehimen. Kung isasara o kokontrolin ng terminal, lalaki ang pressure sa ekonomiya. Malapit na sa hangganan ang ekonomiya. Inaasahan ng pandaigdigang pondo pananalapi na magkakaroon ng 5.4 na pag-urong ang Iran sa 2026 at 68.7% na implasyon.
Ibig sabihin nito ay pagkawala ng kakayahang bumili, humihinang pera, mga negosyo na hindi makapagplano at mas mataas na gastos sa muling pagtatayo. Lumilitaw ang pagkabangkarot sa praktikal na antas. Ang rehimen ay nananatiling armado, ngunit mas kaunti ang enerhiya, katatagan at kondisyon ng pamumuhay. Ang muling blokeyong pandagat ay nagpapataas ng presyur. Layunin nito, pigilan ng Tehran sa normal na paggamit ng mga daungan nang hindi isinasara ang daanan. Ang pagdaan ng mga barko na hindi lumalabag sa blockade. Pinatitibay ng aircraft carrier na si George A.W. Bush ang kampanya. Nasa lugar ng Central Command ang barko mula Abril at kamakailan ay nagsagawa ng operasyon ng paglipad ang mga marinong Amerikano sa regional na tubig. Nananatili rin sa Ben Gurion Airport sa Israel ang mga eroplanong pang-refuel ng Estados Unidos. Ipinapakita ng kilos na ito na may kakayahan ng Washington na panatilihin ang mga misyon sa mas mahabang panahon. May mga saksi ring nakarinig ng mga sasakyang panghimpapawid sa gitna at timog na lungsod. Si Trump ay pumipilit sa dalawang larangan. Sinisira ng puwersang militar ang mga radar, sistemang pangbaybayin, drone, bangka at mga posisyon ng misil. Ang pressure sa ekonomiya ay nagsasara ng daungan, nagbabanta sa langis at ginagawang posibleng alas sa negosasyon ang kargamento. Para sakupin ng isla, kailangan ng tropa sa lupa ng Iran. Kailangang pundohan ng Tehran ang digmaan, ayusin ang infrastruktura, pigilan ang implasyon, panatilihin ang mga serbisyong pampubliko at iwasan ang pag-aalsa ng lipunan ng sabay-sabay. Ang utos na bawasan ng 10% ang konsumo ng kuryente ay napapakita na kulang ang enerhiya para malampasan ang tag-init ng normal. Ipinapakita ng karge na malaking bahagi ng kita ng Iran ay dumadaan sa isang punto na madaling tamaan. Mapait ang natitirang pagpipilian ng rehimen. Kung isasara pa nila ang Hormuz at aatakihin ang mga barko, lalong tataas ang tsansa mawalan sila ng karg, maulit ang mga pag-atake at humigpit ang blockade. Mapapanggalagaan ng pag-atras ang bahagi ng ekonomiya, pero sisira ito sa imahe ng lakas na ginagamit ng Tehran para kontrolin ng tao at takutin ang reyon. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi gamit ang Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Nakakatulong ang inyong ambag para magpatuloy kami. Salamat!